I agree with many here. Wala tayong choice, forthwith. But I disagree na sa Tagalog, agad-agad ang forthwith. Ang forthwith, yung ibig sabihin nun sa Tagalog is yan na yung susunod. Yan na yung gagawin mo. Oo, immediate yung agad-agad. Yung pagtagalog ko or yung pagka-Filipino ko sa provision na English na nasa Constitution, dun yung sa official Filipino version. Ang sinabi dun, sunod agad. So do not dispute na hindi ang katumbas ng forthwith sa Filipino ay hindi agad. Agad nga yung nasa official version. So hindi na ako mas marunong sa mga nag-translate po ng Constitution sa Filipino, sa wikang. Mayroong natutuwa, mayroong nalulungkot dito sa ruling ng Supreme Court kung ano ang kahulugan ng forthwith. Ngayon na may paliwanag na ng Korte Suprema, ang salitang forthwith ay mainit na pinagtatalunan ng ating mga mambabatas, mga abogado, mga retired justices, mga framers ng Constitution, mga mamamayan, mga civic groups. Naging controversial ang salitang forthwith sa impeachment case laban kay VP Sara noong 2025. Sa ilang mga mambabatas, ang kahulugan ng forthwith ay agad-agad. Kaya dapat i-convene kaagad ang Senado bilang impeachment court pagkatapos na matanggap nito ang articles of impeachment. Pero ilan din sa mga ating mga mambabatas ang nagsabing ang salitang forthwith ay hindi literal na immediate o agad-agad, kundi nagbibigay ng discretion sa Senado kung kailan magsisimula, lalo na kung may session break at kinakailangan ang paghahanda. Oo, pero ulitin ko, forthwith pa rin naman yung konstitusyon nung hindi nag-trial ang Corona, ang Estrada at ang Gutierrez. Hindi naman nagbago yung provision ng konstitusyon, yun pa rin. Nagreklamo ba kayo? Nagreklamo ba sila? Wala naman. Siguro, dahil tutol sila sa impeachment. Hindi ko alam. Pero tutol ka man o pabor, dapat pareho mag-apply at pantay na mag-apply ang rules. Ngayon, kung sasabihin mo rin yan, pues anong posisyon at lugar ng Kamara, ulitin ko. Sila hindi nila sinunod, hindi yung salitang forthwith, kundi yung salitang immediately. Ang sasagutin mo sa akin sila yun, tapos na yun . Hindi ganun yun. Tama kung tama ang proseso, mali kung mali ang proseso, merong pinagdaan ng proseso sa Kamara, meron din pagdadaan ng proseso ang Senado. Kung sila, inupuan nyo ng matagal, base sa kanilang diskresyon, wala naman silang narinig sa amin, ganun din siguro dapat sila pagdating sa kapangyarihan at prerogative ng Senado sa ngayon. Dahil umabot ang usapin sa Korte Suprema, inilabas ang ruling nito. Ano ang decision ng Korte Suprema? Ayon sa Korte Suprema, ang salitang forthwith ay hindi nangangahulugan na agad-agad o kaagad sa mismong sandali. Sa halip, ang salitang forthwith, ang ibig sabihin o ang kahulugan nito ay within a reasonable time na maaring mas mahaba o mas maikli depende sa mga pangyayari ng bawat kaso. Ito ay nagpapahintulot sa Senado na gumawa ng mga kinakailangang paghahanda upang mag-convene bilang isang impeachment court. Tinigdan din ng Supreme Court kung ang Senado ay kumilos ng labag sa batas o inabuso ang pagpapasya nito dahil hindi nag-convene kaagad bilang isang impeachment court sa panahon ng kanilang session break. At nakita ng Supreme Court na walang nilabag ang Senado dahil inaksyonan ang impeachment complaint in a timely manner. Paliwanag pa rin ng Supreme Court na nasa Constitution na ang Kamara ay dapat kumilos sa loob ng session days hinggil sa isang impeachment complaint. Pero iba naman sa Senado dahil hindi ito nagbigay ng fixed time frame upang simulan ang isang impeachment trial. Ibinigay lamang nito ang paglilitis ay magpapatuloy kaagad.
Kaya ang pagpapasya ay nasa Senado, hindi tulad ng Kamara na may ibinigay na time frame kung ilang session days aksyonan ang reklamo. Bagamat ang Constitution ay hindi nagtatakda ng eksaktong petsa para sa paglilitis, ayon sa Korte Suprema, dapat iwasan ng Senado ang hindi nararapat na pagkantala upang panindigan ang prinsipyo na public officers must at all times be accountable to the people. Kaya lumabas na ang interpretasyon ni na dating Senate President Chis Escudero at Senator Alan Peter Cayetano ang mas tama, mas naayon ito sa ruling ng Korte Suprema. Kaya ano ang masasabi ng mga putak ng putak noon na dapat simulan na kaagad ang impeachment trial kahit naka-session break pa ang Senado? Maliwanag naman ang ruling ng Supreme Court na may discretion ang Senado kung kailan sisimulan ang trial basta walang undue delay o hindi makatwirang pagkantala. At dapat pa ring igalang ang prinsipyo na ang mga official ng government ay mananagot sa publiko. Mga kaibigan, mayroon ba kayong pananaw sa ating tinalakay? Kung meron, please leave your comment below. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. And please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.